So sa previous video is tinuruan ko kayo kung paano tayo gumawa ng account para makapag-add to cart ng property sa bagong update ng Pag-ibig Fund. And then ngayon, ituturo ko naman kung ano yung mga bagong update doon kung paano tayo nabibili ng property online or kung paano na tayo titingin ng properties kasi may mga pagbabago talaga dun sa platform tulad ng meron na tayong mga pictures ngayon and pwede na tayong mag-search ng property. Ayan. First is pupunta pa rin tayo dito sa link na to. Ayan. Then magve-verify lang siya. Okay, and then pupunta tayo sa medyo baba and i-click din natin yung list of properties for sale. Ayan, so yan na yung bagong platform niya. So mag-try tayo sa first public auction under sa NCR. So ngayon makikita nyo kapag pinindot natin tong C-list, na hindi na siya file talaga na tulad nung dati na PDF file. So parang ganito na yung interface niya. And then, for example, nagustuhan mo itong sa Binangonan Rizal na condominium. So, pwede na nating i-click yung view picture, which is minsan merong isang picture lang and minsan marami talaga. Ayan, makikita na natin yung itsura ng loob and yung itsura ng labas. So, mas madali na mag-decide kung gusto natin siyang i-bid at hindi na natin kailangan pumunta pa sa mga properties para makita lang natin. Kasi nga, di ba, as is, where is siya. So, makikita mo dito kung ano yung floor area niya and yung lot area. Since condominium to, wala tong lot area. Pero may floor area siya na 50 square meters. Ayan. So, dyan natin makikita yung picture and then, if ever naman na gusto mong maghanap ng property, for example, gusto mo sa Parañaque lang yung makita. Ayan. Pwede ka nang mag-search dito sa property location and then makikita mo siya. For example, itong condominium din sa Parañaque. Yan, pwede natin siyang picturean. So, ganyan yung itsura niya. Isang picture lang siguro dahil occupied to. So, check natin sa dulo kung occupied. Ayan, tama. Occupied nga siya. Kaya siguro hindi napasok ng Pag-ibig kasi nga occupied siya. So, yun yung pangalawang na mga nabago dito sa interface ng bagong Pag-ibig. And then, for example, pwede mo ring gusto mo lang din i-search kung ano yung mga unoccupied kasi ayaw mo ng hassle. So, yung mga unoccupied lang yung mga gusto mong hanapin. Pwede mo rin siyang i-type dyan na unoccupied, then enter. Then lahat na nung lalabas, ayan, meron tayo 109 items na unoccupied lahat. So, pwedeng dito ka na mamili kung ano yung gusto mong i-bid. For example, itong condominium sa Imus. Ayan. Meron siyang floor area na 26.8 and then, ayan yung loob niya. Ayan. Ang napansin ko lang kasi dito, hindi napapasok yung bahay kapag occupied and then kapag ka-unoccupied, saka lang sila may mga picture sa loob. Ayan, for example, dito sa Malabon. So for this one, wala ring picture sa loob. I don't know why. Ayan, for this, double attached sa Cabuyao, Laguna. So ayan. Basically, makikita mo na agad kung ano yung state ng property na ibibid mo. And then, same naman yung iba pang mga details na nakalagay. For example, itong property number, ayan pa rin naman. Yung TCT, CCT number. Nakalagay pa rin yung lot area and then yung floor area. Meron pa rin yung minimum bid price. So, ito yung mga minimum bid price. Yung appraisal date, basically, ito yung time kung kailan in-appraise ulit yung property. So, 2024, recent lang. And then yung required gross monthly income is kung ano yung required na monthly income para sa buyer na i-approve yung loan mo. Ayan, so for this 46,000. And then remarks is either unoccupied, occupied, title under consolidation, title under HDMF. So anything under the sun about this sa remarks. So, ang medyo nahaselan lang ako sa bagong update is hindi na siya scrollable up to the bottom.
Ayan, so kung makikita nyo, konti limited na lang yung mga yung mga properties sa isang page. So to go to the next page is ine-next mo siya ng ine-next. Imaginein mo kung nasa 1,000 plus yung item. So, madami ka talagang ine-next. So, ang ma-recommend ko is i-search nyo na lang talaga kung ano yung gusto nyo para mas kumonte yung mga pagpipilian. Ayan. Kasi for example, ito nakasort na siya nung naka-unoccupied. So, mayroon tayong 109 items. Pero kapag tinanggal kasi natin, mayroon tayong 274 items which consists of 20 pages. So, marami-rami talaga siya kung hindi nyo siya i-filter out. Ayan. So, for the next video is, ayan, so for the next video is tuturuan ko kayo kung paano na mag-add to cart dito sa ating bagong online. Since wala pa akong buyer ID as of the recording, is tuturuan ko kayo kung paano mag-add to cart sa next na video. Ayan, so if ever na may questions kayo, requests or suggestions, just comment down below and gagawin ko yung best ko para masagot yung inyong mga questions. Ayun lang, hanggang sa muli mga ka-housekeys. Paalam!